Kung may bagay kang kinatatakutan ngayon, isang desisyon, isang balita, isang bukas na hindi pa sigurado, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. Alam mo, minsan, hindi naman malakas ang takot. Hindi siya palaging halata. Hindi siya palaging umiiyak o nag-iingay. Minsan, tahimik lang siya. Parang bigat sa dibdib. Parang tanong na paulit-ulit sa isip. Parang kaba na ayaw umalis. At kung mangyari ito, kakayanin ko ba? Nasa tamang direksyon pa ba ako? Paano kung magkamali ako? Kung may ganitong tanong sa puso mo ngayon, hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito. Dahil may sasabihin ng Panginoon para sa iyo. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kamusta ka? Hindi yung mabilis na sagot na ayos lang, kundi yung totoong kalagayan ng puso mo. Kamusta ang isip mo? Kamusta ang loob mo? Kamusta ka sa mga panahong ikaw na lang mag-isa? Alam mo, kahit ang mga taong malapit sa Diyos, nakakaranas din ng takot. Kahit ang may matibay na pananampalataya, minsan nanghihina, minsan nagdududa, minsan napapagod, at hindi iyong kasalanan. Ang mahalaga ay kung saan ka bumabalik. Kapag natatakot ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Isaias, ang Kabanata 41, talata 10. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka na kailanman matatakot. Ang sinabi niya, kasama mo siya. At para mas maintindihan natin ito, balikan natin ang kwento ni Daniel. Si Daniel ay isang taong tapat sa Diyos. Kahit hindi madali, kahit may kapalit, araw-araw siyang nananalangin, araw-araw siyang lumalapit sa Diyos. Dumating ang panahon na ipinagbawal ang pananalangin. Pero hindi tumigil si Daniel. Pinili pa rin niyang magtiwala. At dahil doon, siya ay isinumbong, hinatulan, at ipinahulog sa yungib ng mga leon. Isipin mo yon, isang tao, nag-iisa, sa dilim. Walang kasiguruhan kung aabutan pa niya ang umaga. Kung ikaw ang nasa lugar niya, hindi ka ba matatakot? Pero alam mo, hindi nag-iisa si Daniel. Buong magdamag, binantayan siya ng Diyos. Isinara ng Diyos ang bibig ng mga leon. Iningatan siya, pinrotektahan siya, at kinaumagahan, siya ay lumabas, buhay, ligtas. Alam mo, minsan, parang ganito rin ang buhay natin. Parang hinulog tayo sa mga sitwasyong hindi natin pinili. Mga problema, takot, mga tanong na walang sagot. Parang napapalibutan tayo ng mga leon. Pero pakinggan mo ito, kung sinarahan ng Diyos ang bibig ng mga leon ni Daniel, kaya rin niyang patahimikin ang kinatatakutan mo. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi dahil madali ang daraanan mo, kundi dahil hindi ka nag-iisa, may Diyos kang kasama, may Diyos kang pinanghahawakan, may Diyos kang hindi ka bibitawan. Kaya sa sandaling ito, huminto muna tayo, huminga ng malalim, at ialay natin sa Kanya ang takot na dala natin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi bilang mga taong perpekto, hindi bilang mga taong laging matatag, kundi bilang mga anak na may takot, may pagod, may tanong, at may pangangailangang umasa sa iyo. Alam mo ang bawat pusong nakikinig ngayon. Alam mo ang mga problemang hindi namin maikwento. Ang mga alalahaning pilit naming tinatago. Ang mga luha na minsan, kami lang ang nakakakita. Panginoon, may mga araw na malaki ang aming pananampalataya. Pero may mga araw din na halos wala na kaming lakas. May mga araw na buo ang aming loob. Pero may mga gabi na nanginginig kami sa takot. Ikaw ang nakakakita ng lahat ng iyon. Salamat dahil hindi ka nagsasawang makinig kahit paulit-ulit ang aming panalangin. Salamat dahil hindi ka napapagod sa aming kahinaan. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kinatatakutan. Ang takot sa bukas, ang takot na magkamali, ang takot na mabigo, ang takot na mawalan, ang takot na hindi maging sapat. Ikaw ang humawak sa aming puso. Palitan mo ang aming kaba ng iyong kapayapaan. Palitan mo ang aming pag-aalala ng iyong katiyakan. Palitan mo ang aming pagdududa ng iyong mga pangako. Kung may sugat sa aming puso, ikaw ang maghilom. Kung may bigat sa aming isipan, ikaw ang magpahinga nito. Kung may galit, panghihinayang o pagsisisi sa aming loob, ikaw ang magpalaya. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin naiintindihan ang iyong mga paraan. May mga panalangin kaming matagal nang inaakyat, pero tila wala pang sagot. May mga pintong nais naming mabuksan, pero nananatiling sarado. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi malinaw ang landas. Turuan mo kaming maghintay kahit mahirap. Panginoon, hawakan mo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, ang aming mga magulang. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Ilayo mo sila sa sakit, sa aksidente, sa kapahamakan, at sa anumang masama. Kung may isa man sa kanila na nahihirapan ngayon, ikaw ang magbigay ng lakas. Kung may isa man sa kanila na nasasaktan,
Ikaw ang magbigay ng kaaliwan. Panginoon, inilalapit din namin sa iyo ang aming trabaho, ang aming kabuhayan, ang aming mga pangarap. Ikaw ang magbukas ng tamang pintuan. Ikaw ang magsara ng hindi para sa amin. Turuan mo kaming maging tapat, masipag, mapagkumbaba, at mapagpasalamat kahit sa maliit na biyaya. Panginoon, kapag kami ay natatakot, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama. Kapag kami ay napapagod, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay tapat. Pinipili naming magtiwala sa iyo kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, kahit hindi pa namin nauunawaan ang lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming tagapagligtas. At sa iyo namin iniaabot ang aming takot, ang aming buhay, ang aming kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may kinatatakutan ka ngayon, alalahanin mo ito. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot. Kung nais mong makarinig pa ng mga ganitong paalala, maaari kang mag-subscribe. At kung may dinadala ka sa puso mo, pwede mong ilagay sa comments. Ipagdarasal ka namin. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot.